Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, utang ng Pilipinas umakyat na sa halos 17 trilyon pesos. Lalaki patay matapos makaladkad ang minamanehong motor ng isang truck sa Palawan. Panukalang bigyan ng kapangyarihan ng DILG na magsuspindi ng klase, pinag-aaralan ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pumalo na sa halos 17 trilyon pesos ang national government debt o utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng May 2025 ayon sa Bureau of the Treasury. Tumaas ito ng 166.2 billion pesos kumpara noong Abril at katumbas na ng 97.5% ng expected debt o inaasahang utang na 17.35 trillion pesos hanggang sa pagtatapos ng taong 2025. Ayon sa kawanihan, tumaas ang utang ng bansa bunsod ng net issuances ng bagong domestic securities, bagamat napababa ang epekto nito dahil sa paglakas naman ng halaga ng piso. Sa kabuang utang ng bansa, 11.78 trillion pesos o 69.6% nito ang domestic borrowings, habang 5.14 trillion pesos o 30.4% ang external obligations. Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang angkas nito sa motorsiklo matapos mabangga at makaladkad ng isang truck sa kahabaan ng National Highway ng Purok Maligaya, Barangay Tagburos, sa Puerto Princesa City, Kamakailan. Kinilala ang biktima na si Aljon Aganan, 26 anyos, habang ang isang 22 anyos naman na babae ang angkas nito. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, parehong binabagtas ng dalawang sasakyan ang hilagang bahagi ng highway nang biglang lumipat sa inner lane ang motor upang lumiko dahilan upang mahagip ito ng kasunod na truck at makaladkad ng halos 50 metro. Sinubukan pang itakbo sa ospital ang biktima ngunit idineklara rin itong dead on arrival habang nagpapagaling naman ang angkas nito. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na napag-alamang kasamahan rin ng biktima sa trabaho. Pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahin ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na bigyan siya ng kapangyarihan na magdeklara ng kanselasyon ng klase tuwing bagyo o sakuna. Kasunod ito ng sunod-sunod na suspensyon ng pasok sa mga paaralan noong July 3, Huwebes, dahil sa ulang dala ng habagat. Ayon kay Press Undersecretary Claire Castro, sa Malacanang press briefing habang nire-review ito ng Pangulo, mananatili muna ang umiiral na sistema na LGU ang nagdedeklara ng class suspension. Hinikayat rin ng Pangulo ang local chief executives na maglabas agad ng abiso lalo ngayong tag-ulan. Inihain ni Remulla ang panukala batay sa kanyang karanasan bilang dating gobernador ng Cavite sa pagharap ng kalamidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.